May nangyari na ba sa'yo na pakiramdam mo sobrang bilis ng lahat? Ilang araw pa lang pero parang hindi mo na siya maalis sa isip mo? Pakiramdam mo siya na agad ang the one. Tapos bigla siyang nagbago. Kung pamilyar sa'yo ang lahat ng iyon, baka hindi pagmamahal ang nagsimula sa relasyon nyo. Hindi lahat ng matinding koneksyon ay tunay na pagmamahal. Minsan, may mas malalim na dahilan kung bakit parang ang bilis ng lahat. May pattern na patagal ng pinag-aaralan ng mga psychologist. Isang pattern kung saan pakiramdam mo may taong handang ibigay ang lahat. Kahit halos hindi pa man kayo magkakilala. Araw-araw ang chat, sobra ang papuri, mabilis ang mga pangako. At bago mo pa siya lubusang makilala, pakiramdam mo, espesyal ka na agad sa buhay niya. Sa umpisa, parang ito na ang relasyon na matagal mong hinihintay. Normal ba talaga yun? Hindi ka agad kinokontrol. Una, pinaparamdam muna sa'yo na espesyal ka. Good morning, good night, sunod-sunod na chat. Ikaw lang ang naiintindihan ko. Never pa akong nakaramdam ng ganito. I think ikaw na. Habang tumatagal, nasasanay ang utak mo sa sobrang atensyon. Naglalabas ito ng dopamine. Ang parehong chemical na responsable sa pakiramdam ng excitement at reward. Kaya kahit hindi mo pa talaga kilala ang tao, pakiramdam mo, malalim na ang koneksyon nyo. Pero ang totoo, hindi intimacy ang nabubuo, intensity lang. Isipin mo, may nakilala kang tao online. 3 araw pa lang pero parang ilang buwan na kayong magkasintahan. Nagsisend na siya ng flowers, gusto na niyang lagi kang naka-video call. Kapag hindi ka nagre-reply, nagtatampo agad. Tinatawag ka na niyang baby. 1 linggo, gusto ka nang ipakilala sa pamilya. 2 linggo, pinag-uusapan na ninyo ang kasal. O ang magiging pangalan ng magiging anak nyo. Tapos, 1 araw, bigla siyang naging malamig. Hindi na tulad ng dati. Mas kaunti na ang chat, mas kaunti na ang effort. At ikaw, nag-iisip kung ano ang mali mong nagawa. Pero kadalasan, wala kang kasalanan. Ang totoo, sobrang effort lang talaga niya noong umpisa. Kaya nang bumalik siya sa normal, ikaw naman ang nagsisimulang habulin ng dating siya. Unti-unti, nawawala ang tiwala mo sa sarili. Hindi ka na mapakali kapag hindi siya nagre-reply. Lagi mong chinecheck ang phone. Lagi mong iniisip kung galit ba siya. Kung may mali ka bang sinabi. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil pakiramdam mo, ikaw ang may kailangang ayusin. Hanggang sa isang araw, marirealize mong hindi ka na naghahanap ng pagmamahal. Hinahabol mo na lang ang pakiramdam ng pagiging mahalaga. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mabilis ma-fall, love bomber. May mga taong talagang expressive. May mga taong mabilis magpakita ng affection. At may mga taong excited lang. Ang kaibahan, iginagalang nila ang boundaries mo. Kapag sinabi mong, slow down muna tayo, hindi sila nagagalit. Hindi ka nila pine-pressure. Hindi ka nila gini-guilt trip. Ang totoong pagmamahal, hindi natatakot sa oras. Ang love bombing, laging nagmamadali. Kung may isang bagay kang dapat tandaan, ang totoong pagmamahal, hindi kailangang magmadali. Hindi kailangang pilitin at hindi kailangang lunurin ka sa atensyon para lang manatili ka. Kaya sa susunod, kapag may taong sobrang bilis kang mahalin, huwag mo lang tanungin, mahal ba niya ako? Tanungin mo rin, bakit kailangan niyang madaliin? Pero kung akala mo dito natatapos ang lahat, hindi pa.
Dahil pagkatapos ng sobrang pagmamahal, may mas tahimik na paraan para unti-unti kang pagdudahan ang sarili mo. At iyon ang susunod nating pag-uusapan. Bago ka umalis, gusto kitang tanungin, may naranasan ka na bang relasyon na sobrang bilis pero bigla ring nagbago? Kung komportable kang magbahagi, ikwento mo ang experience mo sa comments. Baka ang kwento mo ang makatulong sa ibang taong dumadaan din sa parehong sitwasyon.